Limang bagay na dapat mong paghandaan kapag ikaw ay magtitripping ng kliyente. Una sa ating listahan, prepare as an agent. Bilang ahente, mahalaga na handa tayo sa ating magiging tripping. Sa papaanong paraan, kabisaduhin natin ang lokasyon ng subdivision, baka naman maligaw pa kayo at gumugol ng maraming oras dahil sa kakatanong. Alamin din kung saan located ang mga model units, ang mga amenities at ang office ng developer para kung sakaling mag-reserve ang kliyente, alam natin puntahan. Sumama sa site orientation at tiyakin na nakabisita sa subdivision bago ang araw ng tripping na kasama ang kliyente. Alamin din kaagad ang location ng mga available units, humingi ng updated map sa mga coordinator at aralin mabuti ang subdivision plan. Naka-experience ka na ba ng isang tour guide pero hindi niya kabisado ang daan? Siguro medyo kakabahan ka lalo na kung bundok or liblib ang pinasyalan ninyo. Ganon din sa real estate. Natutuwa ang kliyente kapag kabisado ng real estate agent ang lahat ng bagay sa subdivision na bibisitahin. Pangalawa sa ating listahan, prepare the client. Mahalaga na maihanda natin ang kliyente sa tripping sa papaanong paraan, sa kanyang expectation at sa lahat ng detalye at proseso na dapat niyang malaman. Ipadala ang mga importanteng detalye tulad ng exact location and landmark para alam niya gaano ito kalayo sa target location niya at hindi siya mabigla at umayaw sa araw ng tripping. Ipadala na rin natin ang mga photos at videos ng property para may idea na siya sa itsura ng bahay. Huwag kakalimutan ipadala din ang price list o presyo ng bahay para alam na niya kung magkano ito at malaman niya kung pasok sa kanyang budget. Sabihin na rin natin ang estimated turnover kung sakaling mag-reserve ang client para maset natin ang kanilang expectation. Huwag din nating kalimutan ipaalala ang date at time ng tripping at tiyaking available sila. 2 beses tayong mag-remind, 2 araw bago o 1 araw bago at araw ng tripping. Baka kasi pumunta ka pero nalimutan pala ng kliyente natin. Advice din natin ang client sa mga initial requirements kung sakaling magpa-reserve sila. Minsan kasi may mga kliyente na gusto nang mag-reserve sa araw ng tripping pero dahil hindi nasabi ng agent ang mga requirements at kung magkano ang reservation fee, hindi nakapagdala ang kliyente at hindi siya pinayagan ng developer na mag-reserve. Pangatlo sa ating listahan, prepare to close the sale. Dumating na ang araw ng tripping. Sa araw ng tripping, iset natin ang ating mindset na i-close natin ang sale at i-push ang client na mag-reserve. Sa papaanong paraan, magbihis ng maayos at dumating ng maaga. Meet the client with a smile at magpakilala ng maayos. Kung kasama ang client sa sasakyan, kwentuhan siya tungkol sa mga landmarks na dinadaanan, ay build up mo ito at share some good things bakit maganda ang subdivision na ito. Build rapport. Baka may common connection kayo. Baka kamag-anak mo pala siya. At pagpasok sa site, ipakita muna ang actual turnover unit bago ang dressed up unit. Kailangan sa actual unit, ma-imagine na niya kung paano niya ito aayusan at i-design. Pwede mo sabihin, example, upon turnover ma'am, wala pa po itong mga furnitures. Kayo na ang pipili at mag-shopping ng sofa na gusto po ninyo at pipili ng mga kortina na gusto ni ma'am. Then, puntahan ninyo ang dressed up unit. Explain natin dito na ang dressed up unit ay inayusan para magka-idea ang buyer. Last, puntahan ninyo din ang mga amenities. Pwede mo sabihin na dito po pwede mag-swimming ang anak ninyo kung sakaling may swimming pool ang subdivision. Para yung momentum ay pataas. Create imagination, feeling, and ambience na.
doon na talaga sila maninirahan. Kailangan maramdaman ng client sa'yo na gustong-gusto mo ang subdivision na ito. Mahal mo ang subdivision na ito. Na kung may pagkakataon, bibili ka din sa subdivision na yon. Pang-apat sa ating listahan. Prepare for feedback and objections. Tanungin ang client tungkol sa kanilang feedback. Iwasan ang pakiramdaman. Huwag mahiyang magtanong. Wala tayong makukuhang sagot kapag hindi tayo nagtatanong. Pwede nating tanungin ang client. Ano sa tingin po ninyo po, sir, ma'am? I-reserve na po ba natin ang unit, ma'am, sir? I-handle ang objections at i-lead sila sa closing. Huwag nating kakalimutan na ang pagbili ng bahay sa Pinas is a family decision. Kapag naka-abroad ang misis o mister at hindi sila makapag-decide agad, maaring gumawa na agad tayo ng group chat or pwede ring mag-video call para makasama ang nasa abroad. Alamin natin kung sino ang decision maker at dun tayo mag-focus. Share din sa client kung may mga promo sa araw na yon at kung ilan na lang ang mga units. Samahan natin siya sa office para makita niya ang mga nagre-reserve at makita din niya ang mga remaining units. Kung pasok naman sa kanilang income at may mga requirements naman siya at swak ang bahay sa kaniyang pangangailangan, wala pong dahilan para hindi mag-reserve ang client. Minsan kailangan lang nila ng konting push dahil first time nilang kumuha ng bahay. Just assure them na gagabayan natin sila hanggang turnover. Lastly, pang-5 sa mga bagay na dapat mong paghandaan kapag ikaw ay magti-tripping ng kliyente. Prepare for after-sale and follow-up. Kung nagpa-reserve ang client, i-update sila sa next steps, kontrata signing, requirements, payment schedule, etc. I-congratulate sila at iparamdam na good decision ang ginawa nila. Kung hindi pa nag-decide ang client, alamin kung kailan sila gustong ma-follow up. Magpaalam na ipa-follow up mo sila and give updates sa mga projects. Ipadala ang iyong calling card at contact details mo. Magbigay tayo ng gentle follow-up sa tamang timing. Pwede din tayong mag-send ng mga greetings sa kanilang mahahalagang okasyon katulad ng birthday at iba pa para maalaala kanila. Inform din natin sila na pwede po tayo sa lahat ng subdivision kung sakaling ayaw talaga nila sa subdivision na yon. Huwag maging pushy, maging helpful at professional. To summarize, sa mga top 5 na dapat mong paghandaan kapag ikaw ay magti-tripping ng kliyente. Una, ay prepare as an agent. Pangalawa, ay ang prepare the client. Pangatlo, ay prepare to close the sale. Pang-apat, ay prepare for feedback and objections. At lastly, pang-5, ay prepare for after-sale and follow-up. Napakahalaga na ma-master natin ang tripping. Dahil kapag pumayag na mag-tripping ang client, ibig sabihin, seryoso talaga siya sa pagkuha ng bahay. Dahil naglaan na siya ng oras para dito, minsan nag-a-absent pa sila sa kanilang trabaho. Kaya gawin natin ang best natin at huwag na natin pakawalan ng kliyente. Close the sale. Push for reservation. Happy selling.